Welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Charlie the Wonder Dog. Halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula habang ipinapakilala sa atin ang isang kakaibang nilalang na alien na casual na naglalaro ng bola. Nang hindi niya namamalayan, na-activate ng nilalang ang isang hindi pamilyar na spaceship na biglang nagtakda ng direksyon patungong Earth. Sa malapit, may isang babaeng nagkakampong na nakapansin ng maliwanag na mabilis na dumaan sa kalangitan at nagpasya siyang sundan ito. Nang makarating siya sa pinagbaksakan nito, natagpuan niya ang misteryosong nilalang na malubhang sugatan. Pagkalipas ng 15 taon, makikita natin ang parehong babae na kumakanta ng awit pangkaarawan para sa kanyang batang anak na si Danny habang inaabot sa kanya ang isang regalo. Sa loob ng kahon ay isang tuta na pinangalanan niyang Charlie. Ang sandaling iyon ang naging dahilan ng kanilang unang yakap, na nagsilbing simula ng isang espesyal na ugnayan. Habang naglalaro sila sa labas, nakasalubong nila ang isang makulat na pusa na pumutok sa lobo ni Danny, bagay na ikinainis at ikinalungkot ni Charlie. Sa paglipas ng panahon, magkasamang ginugugol nina Danny at Charlie ang kanilang mga araw, gumagawa ng mga larong guni-guni. Isa sa mga ito ang pagpapanggap na lava ang sahig. Tinawag ni Danny si Charlie na Wonder Dog habang tumatalon ito papunta sa kama upang iwasan ang kathang-isip na panganib. Sa bawat araw na lumilipas, lalo pang tumitibay ang kanilang samahan habang tumatanda si Danny. Isang umaga, eksaktong alas 7:30, naghahanda si Danny para pumasok sa paaralan at tiningnan si Charlie, na tila napakabagal kumilos matapos bigyan ng pagkain bago dumating ang school bus. Pagkaraan ng araw na iyon, nang makauwi si Danny, masaya niyang binati si Charlie at niyakap ito, nagpapasalamat na hinintay siya nito. Nang gabing iyon, inanyayahan ni Danny si Charlie na matulog sa loob ng bahay, ngunit tila napakahina nito upang umakyat sa hagdan kaya pinili nitong manatili sa labas. Nag-aalala si Danny kaya sinabi niya ito sa kanyang ina, ngunit pinakalma lamang siya nito. Samantala, may misteryosong liwanag na kumikislap mula sa loob ng aparador. Habang natutulog si Charlie sa labas, bumalik ang makulat na pusa upang guluhin siya. Biglang lumitaw ang isang berdeng liwanag at hinayla silang dalawa pataas sa ere. Nadala sila sa loob ng isang alien spaceship kung saan nabihag si Charlie. Agad na nagustuhan ng prinsipe ng mga alien si Charlie at iniligtas ito, ngunit hindi niya nagustuhan ng pusa kaya itinapon niya ito kasama ng iba pang mga nahuling hayop. Kinabukasan ng umaga, nagising si Danny at nagulat nang makita niyang nawawala si Charlie sa kanyang bahay ng aso. Hinanap niya ito sa buong bakuran ngunit wala siyang nakita. Dahil sa pag-aalala, sinabi niya ito sa kanyang ina bago pumasok sa paaralan, habang nananatiling hindi nagagalaw ang mga pagkain ni Charlie. Sa kabilang banda, napapagod na ang ina ng prinsipe ng mga alien sa kawalan ng kakayahan ng kanyang anak na pumili ng alagang hayop. Binigyan niya ito ng ultimatum, pumili ng isa o siya na ang pipili para sa kanya. Nagsimulang mag-eksperimento ang prinsipe sa iba't ibang hayop. Pinalaki niya ang isa, pinamaga ang mga mata nito, at binigyan pa ng kakayahang magsalita, ngunit mabilis din siyang nainip. Galit na galit ang kanyang ina at binigyan siya ng hanggang oras ng almusal upang magpasya, kung hindi ay tuluyan na siyang mawawalan ng pagkakataon. Samantala, eksaktong alas 5:12 ng umaga, makikitang naglalagay si Danny ng mga poster tungkol sa nawawalang aso, lalo pang nag-aalala. Sa spaceship naman, patuloy na nag-eeksperimento ang prinsipe ng mga alien. Pinalalaki niya ang mga hayop, dinadagdagan ng mga tinik, pakpak, at iba pang pagpapahusay. Binigyan pa niya si Charlie ng kakayahang lumipad, ngunit wala pa ring nakapagpapasaya sa kanya. Dahil sa pagkadismaya, pinalakas niya ang talino ng isang hayop hanggang sa magliwanag ang utak nito. Ngunit lalo lamang siyang nenas kaya itinapon niya ang lahat ng mga alagang hayop palabas ng kalawakan. Nang matuklasan ng kanyang ina ang ginawa niya, labis itong nagalit. Bagaman nakuha niyang muli ang mga hayop, napagpasyahan niyang hindi pa sapat ang responsibilidad ng kanyang anak upang magkaroon ng alagang hayop kaya ibinalik niya ang lahat ng ito sa Earth. Eksaktong alas 7:00 ng umaga, may tiyagang naghihintay si Charlie na magising si Danny. Narinig niya si Danny na nagsasalita habang natutulog bago ito tuluyang magising na mingiti sa mukha. Labis ang ginhawa ni Danny nang makita muli si Charlie at pananggakwan niya itong hindi na muling mawawala. Sa ikinagulat ni Danny, biglang nagsalita si Charlie. Sa una ay natakot si Danny, ngunit agad itong napalitan ng matinding tuwa. Napansin ni Danny na tila mas bata ang itsura ni Charlie, ngunit iginiit ni Charlie na siya pa rin ang parehong tapat na aso. Nang tingnan ni Charlie ang kanyang refleksyon,
napagtanto niyang totoo iyon at sabay silang nagdiwang. Ipinaliwanag ni Charlie na dinala siya sa kalawakan at ibinunyag niyang naririnig na niya ngayon ang mga iniisip ni Danny, isang bagay na matagal na niyang pinapangarap. Natuklasan din ni Danny na kaya na ring lumipad ni Charlie, kahit hindi pa ito perpekto, at mayroon din itong napakalakas na lakas. Naalala ni Danny ang kanilang mga dating laro at ipinahayag niyang tunay ng Wonder Dog si Charlie. Samantala, mula sa malayo ay nakatingin ng pas ang si Kitty at nagsimula itong magalit sa kanyang amo dahil sa katamaran nito. Nagsawa na rin ito sa masamang pagtrato sa kanya, lalo na ngayong mayroon din siyang mga kapangyarihan, kaya nag-iisip siya ng maraming masasamang bagay, samantalang iba naman ang iniisip ni Charlie. Habang papunta si Danny sa paaralan, pinaalalahanan niya si Charlie na panatilihing lihim ang lahat ng misteryosong nangyari, lalo na sa kanyang ina. Mukhang masaya si Charlie na bata siyang muli, at nauunawaan iyon ni Danny. Nagkasundo sila na mananatiling lihim ang lahat bago umalis si Danny at maiwan si Charlie sa bahay. Nagsimulang makarinig si Charlie ng mga pabulong na panawagan ng tulong kaya agad siyang lumipad upang tumulong. Habang nasa bus si Danny, may ilang mga bata na nag-uusap tungkol sa isang lumilipad na aso habang pinapanood nila ang ilan sa mga pagliligtas nito. Nainis si Danny kay Charlie nang makita niyang bumalik ito at hindi na niya maitatanggi ang lahat. Agad na humingi ng paumanhin si Charlie at ipinaliwanag kay Danny na mayroon siyang napakalakas na pandinig na nakakarinig ng mga taong nangangailangan ng tulong, at hindi niya ito kayang baliwalain. Sinabi pa niya na napapasaya siya nito, parang isang service dog na tumutulong sa iba. Dahil dito, naisip ni Danny na ipakita sa kanya ang dati niyang mga guhit ni Wonder Dog. Kailangan ni Charlie ng kapa at maskara upang maitago ang kanyang tunay na pagkakakilanlan dahil isa na siyang super dog. Lumabas si Charlie upang subukan ang kanyang kapa at maskara nang hindi nagtatago. Dahil sa sobrang kasabikan, aksidente siyang naipit sa isang puno at naupo pa sa isang halamang cactus. Nang gabi ring iyon, nakarinig siya ng panibagong sigaw ng tulong kaya mabilis siyang nagtungo sa lugar at nailigtas ang mga tao. Ngunit nagkamali siya at nasabi ang kanyang tunay na pangalan, kaya tinawag siya ng balita na Charlie the Wonder Dog. Samantala, habang tinatrato si Charlie na parang isang bayani, ninas naman si Kitty sa pagkain ng mga tao. Kaagad siyang nagsuka at inutusan pa ang kanyang amo na linisin iyon. Kahit may maalagang amo at libreng pagkain, nababagot pa rin siya at naghahangad ng mas maraming kapangyarihan. Habang natutulog si Charlie, nakarinig siya ng panibagong panawagan ng tulong. Isang eroplano ang malapit nang bumagsak kaya agad siyang kumilos. Sa daan ay nagutom siya kaya huminto muna upang bumili ng tacos, at bumalik pa para kumuha ng hot sauce bago tuluyang iligtas ang mga pasahero. Dahil sa malaking pagliligtas na iyon, nalaman ito ng Pangulo at inimbitahan si Charlie. Hinikayat siya ng Pangulo na sabihin sa press na magkaibigan sila at ginawa pa siyang mukha ng bagong ambassador ng dog food. Dahil sa pakikipagtulungan ng Pangulo kay Wonder Dog, lalo pang sumikat at naging matagumpay ang kanilang mga produkto. Dinalhan ng amo ni Kitty ng pagkain na nasa lata ni Wonder Dog, at sinabi sa kanya na wala na sa merkado ang dati niyang brand. Dahil dito ay nagalit si Kitty at itinapon ang lata patungo sa bahay ni Danny. Pagdating nina Danny at Charlie sa bahay, nakita nila ang pinsala. Sa sandaling iyon, tumunog ang signal ng Pangulo habang nanunood siya ng nakakatawang video. May tumawag sa kanya upang sabihin na nawawala ng kontrol ang mga satellite dahil may naghahak sa mga ito. Tinawag niya si Wonder Dog upang tumulong, at nangako si Charlie na gagawin niya ang kanyang makakaya. Hindi nagustuhan ni Danny ang ideya dahil wala naman siyang spacesuit si Charlie, ngunit sinabi ni Charlie na pipigilan na lang niya ang kanyang paghinga. Sa katunayan, si Kitty ang may pekana ng lahat ng ito dahil gusto niyang hindi makaligtas si Wonder Dog sa kalawakan. Matapos maibalik ni Wonder Dog sa ayos ang satellite, muling umatake si Kitty. Pinaganya niya ang rocket ng satellite at itinulak ito patungo sa International Space Station. Halos imposibleng mabuhay si Wonder Dog sa ganitong misyon, ngunit ginawa pa rin niya ang lahat ng kanyang makakaya. Naibalik niya ang satellite sa tamang posisyon ngunit bumagsak siya pabalik sa Earth dahil sa matinding gravity. Nagising siya nang sumigaw si Danny tungkol sa paborito niyang pagkain. Bagaman masama ang kanyang pagbagsak, agad kumilos ang mga doktor upang tulungan siya, at tumakbo si Danny upang makita siya habang binubuhay nila itong muli. Nadismaya si Kitty dahil nabigo ang kanyang plano, samantalang labis na nag-alala si Danny na baka namatay ang kanyang aso.
Ngunit pinaalala ni Charlie sa kanya na mayroon siyang mga kapangyarihan at sinabi na ang mga bayani ay hindi sumusuko dahil kailangan sila ng mundo. Pagdating ng doktor, sinabi nitong tila nagkahiwa-hiwalay ang mga buto ni Charlie ngunit misteryosong gumaling muli, kahit kailangan pa rin nilang kumuha ng kanyang DNA para sa pagsusuri. Samantala, may pas ang dumating sa bahay ni Kitty at kakaibang sinipsip ang kanyang laway, kaya nakuha nito ang DNA ni Kitty at nagsimulang magsalita. Inalok ito ng kanyang amo ng pagkain ngunit aksidente itong nabahingan at naging pusa ang amo. Nang makita ito ni Kitty, nakaisip siya ng plano na gamitin ang kanyang DNA upang gawing mas malalaki ang ibang pusa upang masakop nila ang mundo. Pinagsama ni Kitty ang DNA sa ilang eksperimento sa agham at inilagay ito sa lata ng pagkain ni Wonder Dog. Inakit niya ang ilang mga pusa upang kainin iyon at ipinakilala ang sarili bilang si Potty. Binyantaan niya ang mga ito na papatayin sila kung bibiguin nila siya. Habang nagsasalita siya, may isang aso na nagngangalang Cookies na dumating at nagsabing gusto niyang makilala bilang pusa sa kanilang misyon para sa katarungan ng mga hayop, ngunit binalaan siyang kontrolin ang kanyang buntot. Sa araw na iyon, nakatanggap ng tawag si Wonder Dog mula sa hepe ng pulisya na may bambang malapit ng sumabog at may mga tao pa sa loob ng gusali. Mabilis na pumunta si Wonder Dog sa lugar at sinimulang hanapin ang bomba matapos mailikas ang mga tao. Ngunit niloko siya ni Cookies sa pamamagitan ng paggaya sa boses ng mga bata, at nakisabay pa si Potty sa plano. Binuksan ni Wonder Dog ang isang safe, ngunit naghulog si Cookies ng laruan na may gas na nagpahilo kay Wonder Dog kaya siya bumagsak. Pagdating ng pulisya, napansin nilang nawawala ang palatine diamond. Hindi maalala ni Wonder Dog ang nangyari, ngunit nakita niya si Cookies na binabanggit ang salitang diamond. Ipinagtanggol ni Wonder Dog ang sarili ngunit nahulog mula sa kanyang bulsa ang diamante kaya siya inaresto at dinala sa korte. Ipinakita ng abogado sa hukom ang video kung saan makikita siyang sinisira ang pinto, at inamin niyang ginawa niya iyon. Ngunit nang ipakita ang bahaging kinuha ang diamante, itinanggi niya ito at sinabi niyang gawa lamang iyon ng AI. Gayunpaman, walang naniwala sa kanya, kahit ang hukom. Siya ay inilagay sa house arrest at tinawag na masamang aso. Maging ang Pangulo ay nalungkot nang makita ang balita dahil malaki ang nagastos niya sa dog food. Sa sandaling iyon, pumasok si Kitty at inalok ang Pangulo ng pera, sinasabing may plano siya upang mabawi ang perang nawala. Binigyan niya ito ng lugar kung saan sila magkikita. Pagdating doon, nadismaya ang Pangulo dahil tungkol na naman ito sa pagkain ng hayop. Ngunit kinumbinsi siya ni Kitty na palitan lamang ang label ng lata at tawagin itong President Wuchu Potty Cat Food, at pumayag naman siya. Mabilis itong kumalat sa balita at pumalit si Potty sa posisyon ni Wonder Dog. Samantala, tahimik na nakaupo si Charlie at tila nawalan ng gana. Hindi ito matanggap ni Danny kaya lumabas siya at nagtungo sa bahay ni Potty. Doon niya nakita na si Potty ang may pukana ng lahat at kinunan pa niya ng larawan ang plano nitong gawing pusa ang mga tao gamit ang kanyang DNA. Dinala niya ang lahat ng ebidensya kay Charlie, na nagsabing humingi sila ng tulong sa kanyang ina dahil kaya nitong ayusin ang lahat. Ipinaliwanag ni Danny ang lahat sa kanyang ina at sinabi pa niyang si Charlie ang Wonder Dog. Ipinakita nila ang ebidensya sa kanya dahil dati siyang siyentipiko. Nagtaka siya kung paano nangyari ang lahat, ngunit nang banggitin ni Charlie ang tungkol sa mga alien, naisip niyang ipakita sa kanila ang mga lumang larawan noong bumagsak ang isang alien spaceship. Agad na pumunta sina Charlie at Danny sa bahay ni Potty upang kunin ang mapa ng susunod nitong plano dahil nakasalalay sa kanila ang kaligtasan ng sangkatauhan. Habang paalis ang ina ni Danny, napansin niya ang isang kumikislap na kwintas. Samantala, palihim na pumasok sina Charlie at Danny sa bodega ni Potty ngunit nakita sila nito. Inutusan niya ang kanyang mga pusa na umatake sa kanila. Dumating ang ina ni Danny upang iligtas sila ngunit siya ay nahuli. Kinuha ni Potty ang kwintas at nagpadala ito ng signal sa mga alien sa kalawakan. Nakakuha ng pagkakataon ang ina ni Danny na mabawi ang kwintas sa pusa, at agad siyang tumakbo palayo. Dito na nagsimula ang labanan, ginamit ng pusa ang kanyang kapangyarihan upang umatake sa kanila at kunin ang kwintas. Nang makuha ito ni Danny nalagay sa panganib ang kanyang buhay sa kamay ng pusa, agad na nagtungo si Charlie upang iligtas siya ngunit pinigilan siya ng pusa. Nakaisip si Danny ng paraan at agad na binato ang kwintas. Naglaban ang dalawang hayop upang makuha ito. Nagliwanag ang kwintas sa kanilang kamay at sinipan ni Charlie ang pusa, subalit nakuha ng pusa ang kwintas. Maya-maya ay dumating ang spaceship ng mga alien. Dumating ang mga alien sa Earth at tinanong ang ina ni Danny kung saan niya nakuha ang kwintas. Ipinaliwanag niya ang lahat at pinakawalan siya ng alien na babae.
Napaiyak siya habang sinasabing ang kwintas ay pag-aari ng kanyang espesyal na alaga. Ngunit sumingit ang kanyang anak at sinabi nitong may nakita siyang kumikislap na bagay at gusto niyang gawing alaga ang matabang pusa. Natuwa ang alien at nagpasya siyang itama ang mga pagkakamaling nagawa nila sa planetang iyon. Ibinalik niya sa normal ang lahat, kabilang si Charlie na naging mabagal na aso muli. Hindi yun nagustuhan ni Danny kaya nakiusap siya dahil kailangan ng Earth ng tagapagtanggol. Nang makita ng alien ang tunay na ugnayan ng dalawa, pumayag siya at ibinalik kay Charlie ang kanyang kapangyarihan. Sa huli, inayos ni Charlie ang kanyang simpleng bahay at ginawa itong isang lihim na himpilan. Binigyan pa siya ng pangulo ng isa pang misyon, dito na nagtatapos ang pelikula, hanggang sa susunod na video.